Yan na yun. And of course, that is time of sharing. Panahon ito ng pagtutulungan. Nakita nyo, sabi nung mga Hittite, sabi nila, Abraham, pumili ka ng gusto mong lupain. Gusto mong paglilibingan ng asawa mo, ibibigay namin sa inyo. Kagalakan naming ibigay. Sabi ni Abraham, meron ako nagugustuhang maganda, pero babayaran ko. Sabi naman ni Efron na may-ari, hindi lang yan ang ibibigay ko sa iyo, pati yung lupang nakapalibot dito. Sabi ni Efron, libre. Nakita nyo? Si Abraham lang naman ang mapilit magbayad. Pero yung mga taga roon, nag-share sila. Kasi ang kamatayan ay panahon ng pagtutulungan. Pagbibigayan, di ba? Pagtulong sa mga nangangailangan, lalo sa ganyang mga sitwasyon. Lalo na tayong mga Filipino, ang gagaling natin sa ganyang mga panahon. Pag may namatay, anong ginagawa agad natin? Pupunta tayo doon sa namatayan. Anong ginagawa? Pinaglilinis sila ng bahay, inaayos, nagbububong, nagtatalata. Ganyan talaga tayo. Tumutulong tayo eh. Hindi man tayo makapag-abot, at least meron tayong manpower na ibinibigay sa kanila. Tapos tutulong tayo sa gabi-gabing pagluluto ng kanilang mga ipapakain, whatever. Diba? Pagtutulungan tayo kasi nga yung kamatayan ay panahon ng pagtutulungan natin. Basta may namatay sa mahal natin sa buhay, tinutulungan natin. Lalo na tayo bilang church. Pag may namamatay, dapat tinutulungan talaga natin. Pag may namatay, punta agad tayo. Anong kailangan, anong dapat gawin, anong pwede nating maitulong sa kanila. Bukod sa mga pinansyal na mga pangangailangan, yung manpower natin, kailangan nila. Kasi gumagaan yung dalahin ng taong namamatayan pag marami ang tumutulong at nakikiramay. Gaya ng mga example sa Bible. John 11:19, nung mamatay si Lazaro, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother Lazarus. So nung mamatay si Lazaro, maraming nakikidalamhati kay Maria at kay Martha. Kaya kahit malungkot sila, naiibsan yung lungkot. Kasi maraming nakikiramay. Luke 7:12, and he approached the town gate. A dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. May ililibing na isang bata, mugto na ang mata ng nanay, pero maraming nakikipaglibing. Diba sabi ko nga sa inyo mga kapatid, masakit ang mamatayan. Pero gumagaan at hindi masyadong bumibigat dahil maraming tumutulong at nakikiramay. Hindi yung ang bigat-bigat na ng loob mo tapos wala pang nakikiramay sa'yo, lalong bumibigat. Kaya alam nyo, napakahalaga na kapag may namamatayan, talagang naroon tayo to help them. Diba? Para matugunan yung pangangailangan nila, maramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa ganung mga panahon at sitwasyon ng kanilang buhay. Kaya tayo nagtutulungan, nagdadamayan tayo. Diba? Kapag may nakita tayo at nalaman agang kapatirang namatay, punta agad. Tumulong tayo sa anumang pwede nating maitulong sa kanila. Diba? So, tayo nakikidalamhati sa mga taong naiiwan. Alam niyo sa amin, lagi ko rin na ikukwento sa inyo, basta as soon as possible na may namatay sa amin, ang mga barangay tanod, lalakad agad sila. May dala silang sako, may dalang kwaderno, notebook, panlista. Kasi naniningil sila ng 20 pesos agad. Noon pa yun, hindi ko alam kung magkano ngayon. Matagal na ako wala sa amin. Tapos, punta agad, may namatay si ganyan. Sasalok agad ng isang salop na bigas, bigay. Lilibutin lahat ng bahay yun. Kaya ang ending, may pasimula agad yung bahay na namatayan. May bigas agad siya na pansaing, nakakainin nila at ng lahat ng nakikitulungan at may konting pera bukod pa dun sa mga susunod na mga abuloy na kanilang tatanggapin. Maganda yun. Sa atin dito sa Cardona, pag may namatay, anong gagawin agad? Isang banyerang kanduli. Oh, ganyan, ano? Isang sakong upo. Oh, ganyan, ano? Kung anong pwedeng itulong. Kasi malaking bagay yun, malaking tulong doon sa mga namamatayan. Diba? Kailangan yun. Yung pagdadamayan at pagtutulungan natin. Hindi yung nagbabalot ka na, hindi ka pa nag-aabuloy. Ano, wag malulugi yung mga namamatayan sa atin. Ano? Tingnan mo katabi mo, mukha bang siya yung nagbabalot? Diba? So napakahalaga kapag may namamatayan, nagtutulungan. Si Abraham,
Hindi siya pinabayaan ng mga taga roon. Sabi ng mga taga roon, ano mang gusto mong lupain, kunin mo, paglibingan mo. Si Abraham lang ang makulit na magbayad. Pero lahat ng taga roon, they insist na wag mong bayaran, regalo namin yan sa iyo. Kasi ang kamatayan ay panahon ng pagtutulungan. Kaya wag nating sayangin ang panahon. Every time na meron tayong mga kapatiran na namamatayan, ano man ang pwede nating itulong natin. Para kung nalulungkot man sila, nagdadalamhati man sila, nararanasan nilang hindi sila nag-iisa sa panahon ng kanilang mga pagdadalamhati. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tandaan nyo palagi, death is 100% sure. Mangyayari yan. At kapag nangyari siya, huwag tayong mag-alala. Panahon yan para tayo lumungkot. It is a time of sorrow. Meron tayong valid reason to cry, to mourn. Diba? So, okay lang yon. Huwag yung pipigilan ng luha pag kayo naluluha. Ano po? It's a time of separation. Ihiwalay tayo sa patay. Hindi pwede magsama ang buhay at patay. It's a time of spending. Paghandaan natin. But more than that, wag lang natin pag-ipunan ng buhay sa lupa, kundi higit sa lahat, paghandaan yung buhay na darating at panahon ito ng pagtutulungan. Kaya dapat pinaghahandaan ang kamatayan natin. Hindi natin alam kung ilang araw pa tayo, ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon pa tayo sa mundong ibabaw. We don't know. Wala naman nakakaalam. That is sure, but the date is uncertain. Kaya iba yung handa tayo na harapin ang kamatayan. Lord, thank you po.